Okay, good day po sa inyo lahat mga kasti. Ayan, meron po tayo bagong gawang toy gun. Ayan po, bali ito po ay request ni Sir Friend Villanueva. Ayan, bali pipikapi po siya ngayon, kaya ang gagawin po natin ay isa-share po natin siya bago niya kunin dito. Ano, pagdating niya dito, papayaring niya lang, papayaring test na lang po niya. And then ito po yung kanyang scoop. No? Yan po ay black powder na BSA. Mahaba po siya kasi dalawang klase po yan eh. Isang medyo mexi po dyan na scoop. Ito mahaba po to. No? Bali hindi po sa akin galing yan. Ano po, bali yan po ay ipinadala lamang po sa akin yan. Ako lang po yung nagsasero. Sila po yung umorder sa Shopee, tapos dito po pinababaksak sa akin yung scoop na gusto nila na ikabit doon po sa kakailang in-order na to dyan. Na po mga kastig, so makita nyo, lagi po tayo naglalagay ng kundi po yung basahan, papel, kasi para hindi po masyado magasgasan itong ating toy gun. Kasi bagong pintura po ulit siya, no? Bagong pintura ulit siya, no? Second coating. Po yan. Tapos ito po yung ating bolt action. Ito po yung 1/2 team po to, no? Tapos bakit ito meron tayo sa loob, 1/2 team po yan. Parehas lang po yan, no? Pinaluwag lang natin. Kaya po wala pong singaw yung ating bolt action. Okay mga kastig. Yan po yan. Bali yun po yung ating yung board, no, kung saan doon po tumatama yung bala, no? Dito po tayo sa zero. Kailangan po clear po yun. May mga butas na po yun, kaya ang ginawa po natin, tinakpan po natin ng masking tape na puti. In case na bumati po tayo, wala na po tayong pag-alinlangan na yun po yung tama. No? Kasi pag may ibang tama po dyan, butas, malilito tayo eh. So clear po yan, kaya mas madali po natin may zero yung ating toy gun. Kaya hindi po gumagalaw yan. Kahit mabaril po natin o tamaan ng bala, hindi po kailangan gagalaw yung mismong board na yun, no? Yung karton. Okay, siyempre ganun din po to. Ito, di po may iwasan. Talaga medyo mahuna na itong aking pinapatungan ng ating gato. Kaya hindi rin po nagalaw yan. Ano po, para mabilis po tayo makapagsero, lalo po yung ating toy gun. Ano po mga kastig? So simulan na po natin yung ating pong pagsisero. Okay mga kastig, simulan natin yung ating pagsisero. Naglagay na rin po tayo ng 5 bote na super glue, no? Ayun po nakalagay, 5 po yun, no? Tapos nakahanda na rin po natin toy gun para sa pagsisero natin. So kung napapansin nyo, meron po tayo 4 na 5 bote na super glue. Kaya po yung nilalagay natin, tulad po ng sinasabi ko madalas, para after po natin magsero, siyempre po i-testing po natin sa maliliit na bagay, hindi po sa malalaki katulad po ng sardinas, hindi po. Kaya lang po tayo bumabarel, no, ng sardinas, nagtatarget tayo para doon po malalaman kung gaano kalakas nung ginawa natin toy gun, yung makita natin yung enter niya saka yung exit niya, no, yung sa likod at harap, no, kung lampasan siya. Pero ito po, kaya tayo lagay dyan ng maliit na bote para malaman natin kung nakasero na po. Dapat mas maliit pa dyan, no, kaya yung tawag dito yung piso, pero hindi na po pwede natin yan yung piso kasi bawal pong bumaril ng piso, no, bawal po yun. Kasi nakapag ano po natin yan, eh marami pong mga sigita, ano, sabay talaga pong bawal po yan, no, kasi pera po yan, hindi po natin dapat ginagawang target, no, yung pera. Asan, pwede po, ayan, yung mga tansa pwede, maglalagay po tayo yan, no, okay, sa ngayon magsisero po muna tayo. Okay, pump muna tayo mga kastig. Maglalagay po muna tayo. Magpapump muna tayo ng mga kaya po mga 7 kasi wala pong laman to eh. No, medyo magpopondo pa yan. Okay, simulan po natin 7 pump. So ito po yung ating steel po to, bali NP marble, no? Ito po yung nabibili sa Lazada o Shopee. Okay. Ito pong ano to, harap at likod, pero po stopper to, kaya wala pong problema. Hindi po siya yung mahuhulog.
Okay, simulan na po natin. Okay, nabanda po rito yung tama, no? Bubuksan po natin to, yung cup, no? Nung cup nung pinaka-adjuster. Okay. Nandito po banda kanan, adjust po natin yung kanan. Yan. Tapos up po, no? Up. Yan, sakto. Pero pag alo natin to, halimbawa di po tumama, basta hanggang ano po natin, i-share natin kailangan. Yun po yung sinasabi ko, kung saan po tumama yung unang bala, dapat po yung pangalong bala, dun din po tatama. Ano? Minsan, uubos po tayo ng hanggang 5, hanggang 4, hanggang may 0 po natin. Pero pag yung minsan naman, pag maganda yung ating yung pagkakasetup, minsan 2 bala lang. No? Maganda 2 bala, okay na, 3 bala, uubos natin sa pagsisero. Okay? Papuli tayo 7. Kaya po 7 ginagawa natin pump pag nagsero para makuha po natin yung tamang zero, yung lakas, na po, yung accurate ng ating yung pressure ng hangin, yung barrel natin, na po, kailangan 7 pump po, hindi po pwede yung 5. Sure natin na 7 para lumabas po yung lakas ng pressure ng hangin para madali po tayo makapag-zero. Okay. So makasip. Yun, medyo konti na lang. Ano po? Kumbaga kinain niya naman yung isang bala. Kumbaga yung isang tama ng bala. Para nakapatong 0 yung kalate kinain niya. Pero hindi po dapat mismo sakto mismo sa mismong butas. Halos dumikit po yung kanyang tama no? Kumbaga ito po yung tama ng bala niya. Tapos kumain siya ng kalahati. Tapos yung mismong sakto mismo. Yung bahagya na makakayat masakop natin yung kabuuan ng isang bilog. Okay. Adjust po tayo ng pakaliwa naman. Okay. Meron po ganyan talaga. Minsan nakuha si 2 bala, 3 bala, hanggang 4. Depende po yan sa ating pag-sesero. Ano po? Ako, hindi po pwede sa akin yung basta tumama sa mismong butas. Pero hindi po ba kailangan? Sakto talaga siya. Halos kainin niya yung butas ng isang bala tumama dun sa board. Okay. Adjust pa tayo. Tapos down. Okay. Okay. Okay na po, sir. Makastig, okay na. Tumama na rin sa ika-3 bala. Yung ika-4 na bala natin, tumama na mismo doon sa ika-3. Ano po, ganyan po yung sinasabi ko eh. Pero nung una i-share ko to, 2 lang po, okay na. Na-share ko agad. Kasi kinalas ko, pininturahan ko siya. Siyempre, nauuga siya, palibagong setup ulit. Ano po? Saktong-sakto siya. So gagawin natin, kakalasin na po natin. Tatry na po natin i-firing doon sa mga naka-premium. Okay, try po natin itong cup na to. Ang purpose po nitong cup na to, mga kastig, para hindi po magalaw, no, yung kanyang yung pilitan. Kasi pag nagalaw po, once na magalaw po yun, mawala po yung ating scoop, no, sa pagkakasero.
Okay, pump tayo. 1. Yan, 7 pump. Tapos, ito po yung ating bala. Noon, sa unahan po tayo. Yung marking. Okay. Yung ano, sila ay nakakulo na. Okay. At yung sinundan. Okay. Hindi pa po tayo naming test po mga kastig. Well, bisa po namin test din tayo. Siyempre, pag mauga po, hindi po maganda po pulso nating mga kamay. Nasa blade po. Normal po yun. Ayun. Perfect set na po tayo. Nakuha natin ng 5 tira, no, yung target. Lahat, 10 naman siya. Okay, mga kastig. No. Yan po yung zero natin. Kailangan po pag-ano tayo. Hindi po dapat pag sa butas na, for example, ito po yung bala, itong mga puro, ito yung butas. Tapos kinain lang po nung pangbala natin, yung mismong kapiraso. Pero okay na rin po yun. Pero mas maganda kung yung butas na ganito kalaki, kakainin niya kahit yung mismong halos, ano, yung pinakabutas niya. Yun po yung pinakasero talaga. Pero yung kinain niya lang, yung palbara, kinain niya lang yung kalahati ng butas, dapat po, pwede rin po yun, no? Kasi zero na rin yun. Pero para sa akin, halos dapat kainin niya lahat yung butas na yun para sigurado po na pag mamaril tayo, kahit yung dungaw lang nung target natin, yung ulo, no? Kayang patamaan. Ano po, kahit yung daga, yung mapesting daga, sumungaw yan, kahit yung musula kaya po natin tamaan. Nagay yung target niya? Lagay ko? Hindi na, okay na. So, hindi na po natin uulitin yung pagka natin kasi lagi na naman natin ginagawa after natin mag-zero. Lagi na naman natin ang tinatarget natin yung maliliit. Ano po? So, wala naman po problema ron. Kaya hindi na natin kailangan ulitin. So, po doon, medyo mahina po yung ating toy gun kasi may nilalagay na po tayo rito sa loob ng maliliit na butas kung saan sinasala niyo yung lakas ng bahagya. Hindi po totally na mahinang kundi nababawasan po yung lakas nung tunog, no? Hindi po importante yung lakas ng putok. Ano po, ang importante, accurate siya, malakas yung pressure ng hangin. Kasi yung lakas po ng putok, ano lang po, hindi importante yun sa baril eh. Hindi po natin kailangan, totoo lang po, hindi natin kailangan malakas ang putok, no? Kailangan po natin yung malakas yung pressure ng hangin, pero accurate po yung ating toy gun. Ano po mga kastig? Yun po yung tama. Ano po mga kastig? So, sir, Fred Villanueva, ito po yung inyong scoop, no? Na pinadala sa akin. Tapos ito po yung toy gun. No, hindi lang po natin pa inilalagay yung magazine niya, pan-display lang yun, pero ilalagay po natin yan. Ayan po yan, second coating. Yan, meron po open straight yan. Pero hindi ko pa po natin-testing ang open straight yan. Pero kayo na po bahalang mag-testing. Kapay nyo kung saan po yung tamang yung pagsilip, kung saan nyo siya makukuha yung tama. No, mga kasig, ayan po yan. Okay. So, yun lang po mga kasig at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking page. Siyempre, gandi po sa aking YouTube channel sa aming ng aking anak. So, paki-subscribe na po yung Wallen Alex. Nandiyan po lahat yung aming mga tutorial, yung old version, no, mga kasig. Paki-subscribe na po. Nandiyan yung ating mga step by step
kung paano mag-install, paano gumawa ng pump, no? Body chamber, barrel, lahat nandiyan na po yan. Na mga kasik, saka po yung paggawa nung pagkakabit po nung install ng ating igniter kung saan nakarasaksak yung ating, ito po yung mismong kitchen lighter natin. Ano mga kasik? So yan lang po, maraming salamat sa inyo lahat at God bless po. Ngayong araw po nito ay linggo, so ingat po tayo lagi at yun lang po. Thank you po. God bless.